Alright! Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Kamusta kayong lahat? Sana po okay kayo at sana masaya kayo ngayon. Dahil isa sa mga mainit na issue ngayon, tahimik ang palasyo pagdating dito kay Tantoco. Tama ba yun? Tantoco? Kasi alam mo yun, dahil nga si Marcos si BBM pumunta ngayon o pinapapunta sa US, lumabas na naman tong na to. Alam mo to, yung cocaine issue na to. Na cocaine overdose ni Paolo Tantoco. Pagdating diyan, nasa US kasi yan sila nung So party. So ang nangyari daw dito sa mga hindi nakakaalam, ang kinamatay daw nito ayun na nga, cocaine overdose. At ang kasama niya dito ay ang First Lady. Na si First Lady Araneta Marcos. At kaya nga hindi daw to binabalita ng ilang mainstream media at masasabi natin particular na yung GMA7 dahil kasama daw doon sa party na yon yung executive ng GMA. Kaya ba itong mga to itong balita na to makikita mo lang kadalasan sa SMNI, sa Net25, buti may mga kahit papaano meron pa tayong mga pinagkakatiwalaang station, di ba? At tila tahimik ang palasyo pagdating dito sa issue na to. Bakit naman? Kasi alam nyo yun, pag si Aling Claire o si Auntie Claire may narinig na issue, automatic yan, lalabas siya. Pero nung Monday, di ba? Hindi natin nakita kahit anino ni Ate Claire. Pero alam ko meron na siyang nilabas ngayong statement na alam mo yon, yung private matter daw to, private. Ganon din yung sagot nung nung amo niya. Yung kalbo. Na bakit daw? Mamaya pakita natin dito sa video natin, nandiyan yan So, 'di ba nung nakaraan may issue dito patungkol kay, alam mo 'yon, kay BP Sara. Na sinasabi niya na sangkot nga daw sa sa drug overdose daw ang kinamatay nito ni Tantoco, sumalangit daw ang kaluluwa. Ang nakakapagtaka daw doon, nandun si si Madam Lisa. Nasa kwarto At nakita daw doon sa lamesa yung mga white substance. Ang tinatawag nga ngayon natin WPS. Ay, tama ba? White powdery substance. So kayo nang bahala kung ano yon. Pero ang sabi doon sa mga report, sa report ng pulis, cocaine nga daw yon. Sila na nag-report yan, hindi po tayo, So cocaine nga daw yun. Kaya alam mo yun, tahimik na tahimik sila. Nakakabingi yung katahimikan ng palasyo pagdating dito sa issue na to. At mamaya isipin natin kung kung kailan ba si Pangulong Duterte pinadala sa sa The Hague. 'Di ba? Kailan ba siya pinadala sa The Hague? Malalaman natin 'yan mamaya-maya. Natin, search natin. Kailan pinadala to The Hague? Wait lang The Hague. Ano to? Kailan to? Dapat wala dito. March 12. Tama ba? Basta. Yan na yan. Pasensya na sa delay. Hindi natin na-prepare
Itanong natin si si ChatGPT kung kailan ba pinadala si Pangulong Duterte sa Dahig. Okay, wait lang mga kababayan ha. Kailan pinadala sa Dahig? So, kailan pinadala? Kasi baka magtugma yung mga hinihinala natin patungkol dito eh. Okay? Mukhang may confuse. Bongbong Marcos, hindi. Marso 11, inaresto si Pangulong Duterte. Okay, eto, Marso 11, March 12. Tandaan nyo to ha. Sige. So panoorin natin tong video na to sa Net 25 para maintindihan natin yung balita nga patungkol dito. Okay? Pasensya na sa mga delay. Ganyan talaga pag on the spot. Okay. Ay, bago tayo magsimula, please subscribe to my channel at syempre, huwag nyo kalimutan mag-like and mag-share ng ating mga video para mas marami, mas masaya. Okay? Okay po ba yun? Okay? Yun. Salamat sa inyo. At sa mga subscriber ko, mahal kong subscriber na parating sumusuporta, maraming salamat po sa inyo. At hindi ko kayo makakalimutan. Maraming salamat. Ito na. Play na natin to. Ay tunuturing ngayon ng bagong talagang kalihim ng Presidential Communications Office na pribadong bagay ang pagkakasangkot kay First Lady Liza Araneta Marcos diba? Sa pagpanaw ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. Kaya tikom ang bibig ng Malacanang sa naturang issue. Kasunod na rin ito ng ulat na cocaine overdose umano ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Eden Santos sa balita. Ito na si Ayaw magkomento ang Malacanang sa lumabas na ewan ko kung sinasadya ng Net 25 to pero lang, maiba lang muna tayo. Alam mo yon. Pero kasi dito sinasabi ni Claire, kung nandito yon, sinasabi ni Claire na anong tawag dito? Yung parang binabanatan niya si BP Sara na fake news kasi nga nagpapalabas ng balita na fake news patungkol dito na sa overdose. Nung hindi pa yan nare-report wala pang alam mo yun, alam na agad ni BP Sara na merong document patungkol dyan eh. So kinikwento niya. Ngayon, ang sagot ni Claire doon, fake news pala siya. Sabi niya kay BP Sara. So, yung report o yung sinabi ni BP Sara na patungkol dito sa pagkaka-overdose nga nitong ni Paulo Tantoco, fake news. Ngayon, ang pinag-report naman nila dito sa Net 25, itong si Eden Santos na, alam mo yun, laging bumabara kay Aling Claire. Hindi ko alam kung nagkakataon lang ba o sinasadya nila na Ewan ko, ako lang ba nakapansin o kayo lang din? Na naisip ko lang naman. Anyway, sige, tuloy natin to. ulat na cocaine overdose ang sanhi ng pagkamatay ng negosyante na si Juan Paulo Tantoco. Si Tantoco ay namatay noong March 8, 2025 sa Beverly Hilton Hotel. March 8, 2025. Tandaan niyo yan March 8, 2025. Okay? Okay, tandaan niyo yan. Sa Beverly Hills sa Los Angeles County, California. Isang araw pagkatapos dumalo sa Manila International Film Festival o MIFF. So, eto yung sinasabi natin na official na ginaganap. Dahil nga sinasabi niya, official na trabaho to ni pangalan to, ni Liza Marcos. Di ba naalala niyo yung pagbanat ni Auntie Claire kay BP Sara na bumiyahe sa ibang bansa para Australia yata yon, bumiyahe sa Australia para sa personal matter. Dapat daw nagre-report siya kasi hinahanap siya ng mga Pilipino, ganun. O eto, dapat rin nyo to, tukuyin nyo rin to o sabihin nyo rin sa taong bayan na i-report nyo rin ito. Kasi nga naman,
Ito yung talagang official na lakad ng ng First Lady. Oh. 'Di ba? Yung kay BP Sara gusto niyo pag-reportin kahit personal 'yon. Personal na lakad 'yon. Ito official na lakad. Tapos sasabihin niyo private matter. Baliktad na ngayon, bumaliktad na ang gulong o bumaliktad na ang lamesa ngayon. Anak ng putya, dati banat kayo ng banat kay BP Sara kung pumupunta sa ibang bansa eh. Ngayon, eto pumunta si Lisa Marcos diyan sa sa ibang bansa. Eh nagkaroon ng problema. Ayan, putya, tapos biglang sasabihin niyo private matter. Ano to? Gago ba kayo? Bilang bahagi ng entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Naging ugat pa nga ng World War sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang issue dahil sa pagsasangkot kay First Lady Liza sa pagkamatay ni Tantoco. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady. Ito yung sinasabi ni BP Sara noon pa na si First Lady nandoon sa mismong si Bobby Tiangco yata, basta meron siyang hindi ko matandaan kung nakalimutan kong ilagay. Anyway, sinasabi ni BP Sara na merong police report na nandoon yung pangalan ni Lisa Marcos. Ang sinasabi pa nga ni Bobby Tiangco, kung hindi ako nagkakamali, yung pangalan ay yung report na yon si Lisa Marcos nandun mismo sa kwarto habang nire-revive si Tantoco. Okay? Tapos nakita nga daw doon ng mga pulis sa United States yung mga white substance na sinasabi nga na ayun nga daw cocaine. Sinabi ni BP Sara to Okay, ito yung unang sinabi ni BP Sara. Anong sagot ni dito ni Auntie Claire? Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob. Loob. Ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose. Base doon sa report na lumabas ngayon, sa report ng mga pulis, si VP Sara nagsasabi ng totoo. Hindi siya nagsasabi ng fake news. Anong sagot ng Malacanang kay VP Sara? Anong banat ng Malacanang kay VP Sara patungkol dyan? Sige, tuloy natin. Hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Okay, ayan yung sinasabi ko sa inyo. Ayan yung sinasabi ko sa inyo na ang gobyerno na ito gagawa talaga ng paraan para matakpan o matabunan yung mga katarantaduhan nilang ginagawa o yung mga sablay nilang ginawa o yung mga issue nila. Kasi ang nangyari dyan, March 8, kung hindi tayo nagkakamali, sabi kanina dun sa report, March 8, nadali to o namatay itong si Tantoco. Tapos gumawa sila ng paraan ngayon para matabunan yung issue na yan. Anong ginawa nila? Kinidnap nila si Pangulong Duterte. Kailan? March 11, inaresto si Pangulong Duterte. Okay, ilang araw lang yun. 9, 10, 11. Nakikita nyo yung picture? Nakikita nyo na kaya naman pala gumawa sila ng malaking issue patungkol dito kay Pangulong Duterte kasi meron silang issue na gustong takpan para matabunan tayo. Ano nangyari? Nakita nyo ba? Lumalabas yung issue na yan nung panahon na yun. Lumalabas yung issue na yan na eto nga daw si Lisa Marcos may namatay nga daw na si Tantoco sa US, nakasama siya doon na ang kinamatay cocaine overdose, drug overdose. So yun na yun. Parang lumalabas na umiinit na yung issue na yun, bigla nilang kinidnap o inaresto si Pangulong Duterte at pinadala sa dahig. Ano nangyari? Tignan nyo yung mga Pilipino nagalit.
'Di ba? Nagalit at nakalimutan na yung issue na yan. Oh. Nakikita nyo kung gaano katarantadong hayop na gobyerno na to? Gagawin nila yung lahat para magmukha lang silang malinis. Hindi nila alam may mga Pilipino o katulad natin na mga vloggers, banateros, na hindi titigilan to mga katarantaduhan nito. Tapos anong sabi ng Malacanang? Sino ang fake news? Sa kanya pala nang galing ang fake news. 'Di ba? Gago, 'di ba? Kupal talaga. Kasi isipin nyo naman, si BP Sara hindi magsasalita yan ng walang basihan. Sabi nga niya, base doon sa police report sa Estados Unidos, kasama si Lisa doon sa kwarto nung namatay si Tantoco at may nakita nga na mga white substance na hinihinala na cocaine nga daw yun. Tapos ang sagot nito, siya pala ang fake news. Tarantado ka pala, ikaw yung fake news eh. Alam mo yun, ano tayo dito? Ginagago na, ay nako, nakakabuisit eh. Alam mo yun, pinapahirapan na nga tayo ng gobyerno, ginagago pa tayo. Alam mo yun, double kill eh. Hirap na nga yung mga Pilipino na i-survive yung araw-araw nilang pamumuhay dahil walang pakialam tong gobyerno na to. Tapos sasabihin pa nito, fake news si BP Sara. 'Di ba? Para lang matakpan yung mga katarantaduhan nila, pagmumukhain nilang masama yung ali. Putya, lumalabas yung katotohanan sa mga katarantaduhan ninyo, dadali kayo ngayon. Sino ang fake news ngayon? Auntie Claire. Ha? Kami ba na tinatawag mo niyang fake news vloggers? O ikaw, na tarantado? Kupal eh. Kupal talaga yan. Siya pala ang source ng fake Oh. news. Puki na ina, sunog siya dito eh. Sunog talaga siya dito. Sunog na sunog si... Kaya nga nawala nung Monday yan eh. Kasi iniisip niya pa kung ano sasabihin niya eh. O akala ko ba Auntie Claire fake news? Fake news si BP Sara dun sa mga sinasabi niya. O ano to? Ito, na pinapakalat laban sa unang ginang, sa First Lady. Nitong linggo ay eto na. kumalat sa Kaya nakakatawa si ano eh. Kaya nakakatawa to si... Ewan ko bakit si Eden pa rin ang pinapasok nila pagdating dito eh. Siya ano eh. Kasi di ba lagi siyang binabara, lagi siyang bumabara diyan kay Claire. O eto, binabara na naman siya. Country of Los Angeles Medical Examiner. Ito yung ano, ito yung report. social media ang report mula umano sa website ng County of Los Angeles Medical Examiner na may case number 2025-04377 na ang sanhi. Sabihin nyo fake news yan. Ayan mismo, Medical Examiner ng Los Angeles. Ayan yung ano nila, website. Sa tingin nyo gagawa sila ng fake news o katarantaduhan para sirain yung pangalan ng ano nila? Ayan o. Ang pagkamatay ni Tantoco ay dahil sa paggamit umano ng cocaine. Yun. Fake news pa rin yan, Auntie Claire. 'Di ba? Gago kayo eh. Ewan ko na lang kung ang mga Pilipino, kung kayong mga nanonood sa atin, maniniwala pa kayo dito sa gobyerno na to. Hindi ko na kayang ipaliwanag o hindi na namin kayang baguhin yung pag-iisip nyo kung kahit sa mga nakikita nyo na to, naniniwala pa rin kayo dyan sa gobyernong Marcos na yan. Ay, nako. Ewan ko na lang talaga. 'Di ba? Kitang-kita natin kung gaano kahayop. Kasi biruin mo naman, nagsasabi yung ali ng totoo. Sinasabi niya, ayon sa police report, may ganito nga daw nangyari. Sasabihin ng palasyo, fake news. Tapos ngayon, hindi nila masagot, tahimik sila. O bakit? Kasi naiipit na sila ngayon. Nakalagay rin sa medical examiner na ang iba pang dahilan ay cardiovascular disease. Makikita rin na open ang status ng kaso ng pagkamatay ni Tantoco. Sa pagbisita ni Presidential Communications Office... Nung panahon na yan, excuse me, nung panahon na to, si Auntie Claire, wala.
Kaya ito ang si Bossing. Secretary Dave Gomez sa press briefing room ng Malacanang ay natanong ito sa issue. Idiniin kasi ni Gomez sa Malacanang Press Corps na ipagpapatuloy niya ang paglaban sa fake news. Ipagpapatuloy nyo paglaban sa fake news. Kayo nga yung mga fake news, mga taranta. Labanan nyo yung sarili nyo, mga gago. Diba? Kayo ang nagpapauna ng fake news Yung sa barangay na nga lang na drug fake news na kayo Wala kayong maipakita. Pinakita yan ni Eden, di ba? Binunyag ni Eden. Pagbuklat mo ng listahan, putya pare-parehas yung nakasulat. Ano to? Oh, sino ang fake news ngayon? Kami o kayo? Mga tarantado pala kayo Labanan nyo yung sarili nyo kasi kayo yung fake news Sa tingin niyo po, Sec, Ito pa, ito yung ito yung acting nito Alam mo yung parang patay mali siya kunyari na ay wala akong alam diyan. Parang sino ba 'yun? Tingnan mo. Alam mo yung tinatanong mo pero nagmamaang-maang, ano 'yun? Hindi ko kilala 'yan. Pakinggan niya. Fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantocos death? Patay, tinanong na. Ano naman tinanong yan? Asan ba kasi si Auntie Claire Para na paano siya kasi, ang dami namang tanong, ayan pa itatanong nyo. Mayayari ako nito. Tantocos death. Yes, Tantocos death? Di ba parang gago? Tantocos death. As if naman hindi mo alam, sir. As if naman hindi mo alam. Putok na putok yan ngayon. Hindi nga lang yan noon hindi nga lang ngayon. Noon pa yan putok na putok Pero anong ginawa nila? Yun nga. Tinakpan nila na naman ng panibagong issue. Tapos gaganto ka, Tantocos death? Death of Tantocos? Gago. Gago talaga. That's a private matter. Di ba? Private matter na ngayon. Samantalang nung si BP Sara ang binabatikos nyo patungkol diyan sa personal trip niya sa Australia, kung hindi ako nagkakamali, binabanatan nyo na binabanatan, dapat magpaliwanag. At dapat umuwi na kagad dahil hinahanap siya at may mandato siya dito sa Pilipinas. Ayun ang sabi ni Auntie Claire. Okay, ngayon pagdating dito kay First Lady Lisa Marcos, private matter na? Kahit involved siya? Ano to? Hindi pwede yan. Dapat patas-patas lang tayo lahat. Pag katropa nyo, ayaw nyo. Ay, sa bagay, sila nga naman ang amo nyo. Bakit nyo babanatan? I cannot comment on that. Eden diba? Wala na, hindi na makakapag-comment. Santos para sa mata ng agila. Matatat. Matapat. Hoy. Matapat. Diba? Ang lupit, no? Si Eden pa rin ang pinag-report nila patungkol dyan. So nakita natin kung bakit alam mo yon, bakit nila kinidnap si Pangulong Duterte. Tuwing may gagawin silang malaking issue, 'di ba? Kung may gagawin silang malaking issue, meron silang tinatakpan na mas malalang issue nila. Kitang-kita natin kung gaano kahayop talaga itong gobyerno na to. Anak ng putya, nananahimik yung mama si Pangulong Duterte. Hindi naman kayo pinapakilaman Katarantaduhan. 'Di ba? Katarantaduhan nyo yan. Kayong may gawa niyan. Kayong cocaine dyan 'Di ba? Ako lang, kayo din, isipin nyo may ginawa ba? Meron bang, alam mo yon, meron bang ginawa o parang si Pangulong Duterte, meron ba siyang, anong tawag dyan? Meron ba siyang kinalaman, okay?
Meron ba siyang kinalaman kung bakit namatay ito? Kung bakit lumabas yung issue na yan? Hindi. Wala siyang kinalaman. Andun siya sa Hong Kong at kinakausap o alam mo yun, hindi bawal mga kampanya daw doon. Ang ginawa ni Pangulong Duterte doon, parang meet and greet. 'Di ba? At ang mga Pilipino nga doon, hindi magkanda mayaw, 'di ba? Kitang-kita naman natin kung gaano kamahal ng mga OFW si Pangulong Duterte. Wala siyang kinalaman diyan sa pagkamatay ni Tantoco at sa pagkadawit nito ni Lisa Marcos. Wala siyang kinalaman, wala siyang pakialam, okay? Putya kayo yung mga diyan nagkaka-overdose na katakawan nyo eh. Katakawan nyo. Ano talaga eh, alam mo yun? Yung pagiging greedy talaga eh, mahirap eh. Hindi naman siguro greedy sa greedy sa sa white substance. 'Di ba? Putya yung katakawan nyo sa droga. Base dun sa sa report overdose eh. Hindi ka naman mag-overdose kung hindi ka matakaw eh. Ay. Putya dahil sa katakawan nyo, sumalangit naman yung kaluluwa na itong tao na to pero hindi eh. Dahil sa kanya, kaya si Pangulong Duterte nandun sa sa dahig, sa Netherlands. Putya dahil sa katakawan nyo dyan sa droga, dahil sa katakawan nyo sa cocaine, putang inang yan. Si Pangulong Duterte ang gagawin yung pain, ang gagawin yung panakip ng katarantaduhan ninyo. Kayo yan eh. Kayo yung sumisira sa sarili ninyo, mga hayop kayo. Wala namang kinalaman yung mama, dinawit nyo, tapos ginawa nyong kinidnap para pantakip dyan sa sa katarantaduhan nyo. Kaya nga sinasabi ni Marcos alam mo yun, parang napaisip din ako dun na alam mo yun, ayaw ni Marcos na papasukin o ipadala si Pangulong Duterte. Pero nadadawit yung pangalan ng asawa niya, wala na akong pakialam. Kailangan ko nang i-save yung asawa ko dahil yari ako sa kanya. Oh. 'Di ba? Kaya niya, kahit sinasabi niya na hindi natin pa hindi natin i-accept yan dahil hindi na tayo member ng ICC. Kahit ayaw niya siguro, baka gusto niya rin. 'Di ba? Kaya yun, si Pangulong Duterte nandoon sa dahig. 'Di ba? Kitang-kita naman natin na alam mo 'yun, dahil doon sa issue o sa ginawa nila kay Pangulong Duterte, yun na. Natabunan na yung issue nito ni Tantoco na yung overdose nga at nandun si Lisa Marcos sa kwarto kasama si Tantoco at may mga nakitang white substance. Ngayon, ang gusto nating mangyari, bakit hindi kayo bakit hindi magpa hair follicle drug test din to si Madam. Dalawa na sila ng asawa niya. Pati si Senator Amy, magpaano na rin kayo. Ang babaw nung mga argumento mang binabanggit nyo ikaw na rin. Lahat kayo mga Marcos, magpa-hair follicle na kayo para magkaalaman tayong lahat. Ganun lang yun eh. Magpa-hair follicle kayo lahat, pamilyang Marcos. Para magkaalaman kung sino yung addict talaga. Tsang inang yan, yung kagagawa nila, ang nadadawit yung mga taong matitino. Ang ganda-ganda ng mood natin kanina, nasira eh. Ayop. Ganyan ganyan ang gobyerno natin ngayon. Magtitiis pa tayo 3 years. 3 years and a half? 2 years and a half? 3 years and a half? Basta sabihin na natin na 3 years pa tayo magtitiis sa gobyernong ito. Anak ng putya talaga. Hindi mo na alam kung saan ka talaga lulugar kasi isipin mo, hirap na nga yung mga Pilipino sa gobyernong ito dahil wala namang pakialam
ang administrasyong Marcos sa mga mahihirap, especially dun sa mga Pilipino na nangangailangan, putya gagawa pa sila ng mga issue nila. 'Di ba? Kayo ang sumisira sa mga sa sarili ninyo. Kayo ang sumisira sa pangalan ninyo. Alam mo 'yon? Kaya binoto ang Marcos para i-revive yung pangalan nila. Putang ina, hindi eh. Lalo pa nilang pinapalubog yung pangalan nila dahil dyan sa mga kaadikan nila. Hindi nyo na kayang bumawi. Hindi na talaga kayo makakabawi kahit kailan. Pinakita lang sa atin ngayon siguro na pag ang mga Pilipino, pag bumoto pa kayo ng Marcos sa pinakamataas na posisyon, putya gugunawin ko na kayo. Baka lang naman naisip ni Lord yun. 'Di ba? Baka naisip ni sige. Dahil makukulit kayo mga Pilipino, sige, ipapasok ko yan si Marcos. Yan, Tapos nakita natin yung katarantaduhan ng Marcoses. Sinasabi natin, nabudol tayo. Nabudol kami. Hindi naman pala okay. Tapos ngayon pumapasok si Senator Amy, tapos binoto na naman natin. Baka mamaya gunawi na tayo sa kakulitan natin. Hindi kayo natututo ha. Tinano ko na nga yan si Marcos eh. Parang pinakita ko na nga sa inyo na wag na kayong bumoto ulit ng isa pang Marcos. Binoto nyo na naman. Gugunawin ko na kayo. Tapos. Putya, nadamay pa kami pag nagkataon. Nadamay pa kaming nananahimik. Nadamay pa kaming gusto ng pagbabago. Ano yung mahal na yan? Siyempre, di ba? Alangan namang banatan lang ni Lord yung mga gusto niya lang. Hindi pwede. Isang bansa kayo makukulit ha. Bam. Pati kami nadamay. Wala, talagang alam mo, ewan ko sa mga susunod na issue, ewan ko kung ano pang mangyayari. Talagang ang hirap mabuhay, ang hirap makasurvive sa panahon na to dahil nga, kung alam nyo lang, ewan ko kung nakikita nyo mga kababayan, yung mga talagang, yung nakakasalamuhan nyo yung mga taong nahihirapan o yung mga taong talagang hikaw sa buhay, grabe iba talaga. Sinasabi nga nila, mas nung panahon ni Duterte, nakakakain pa kami 3 beses sa isang araw. Ngayon, hirap na kaming kumain ng 2 beses eh. Ganon kahirap. Diba? Kumain ka ng 2 beses sa isang araw, okay na yun eh. Pero yung hirap kaming kumain ng 2 beses sa isang araw, kakaiba na yun. Diba? Etong mga to nagpapakasasa sa pera. Nagpapakasasa sa buffet. Diba? Samantalang yung mga nasa baba, yung mga talagang nahihirapan, yung talagang kailangan ng tulong, wala silang pakialam. Ganyan na lang talaga. Kasi mayayaman naman tong mga to. Hindi naman nila naranasan yung mga ganyang buhay, di ba? Naranasan nyo ba magbenta ng ng kalamay? Ako naranasan ko magbenta ng kalamay. Yung piso-piso. Tapos naranasan ko magkalakal. Alam ko yung experience. Alam ko yung nararamdaman ng mahihirap ng taong bayan. Ba't may tawa? Nagbenta akong pako, di ba? Etong mga to kasi hindi nila na-experience eh. Di ba? Andyan na sila. Mayaman na sila. Hindi na nila kailangang maghanap ng piso o tumungo sa kalsada para malay mo may makita kang piso at pambili mo ng pagkain mo. 'Di ba? Hindi nila kailangan maglakad ng pagkalayo-layo para lang makapasok sa school. Hindi nila kailangan mangutang sa tindahan para lang may hapunan. Marami silang pera. Pero sino ang kawawa dito? Yung mga taong bayan. Ba't may tawa? Yung taong bayan ang kawawa dito. Kasi biruin mo naman, ang hirap na nga ng buhay, papahirapan pa.
Wala na, double kill na talaga. Tapos babagyo pa. Oh. Tapos wala namang ginagawa ang gobyerno. Ay nako, ewan ko na lang talaga ang buhay. Hanggang kailan tayo matututo? Hanggang kailan tayo magtitiis? Sana next time naman, mga kababayan, makinig-kinig naman tayo sa mga sinasabi. Alam nyo, ang Banateros kasi, hindi namin ipapahamak. Hindi namin kayo ipapahamak. Baga, hindi kami magsasalita o hindi kami mag-e-endorse o magsasabi ng politiko na okay to kung hindi okay. Kasi makikita namin yan eh. Katotohanan nga yung pinaglalaban namin. Tapos, mag-i-endorse kami ng hindi okay. Kaya tignan nyo, ang mga inaano namin, ang mga lagi naming pinopost si Senator Bato, si Senator Bongo, di ba? Si Pastor Kibuloy. Si Senator Bato, si Senator Bongo, kita mo naman parang, ewan ko ba kung nagpapahinga pa yan si Senator Bongo eh. Pero mo, alam mo yun, pag may post siya na ganito, mamaya-maya naka-live. Alam mo yun, parang yung damit niya doon sa post niya, ganun din yung damit niya sa live. Tapos magkaibang lugar. Nandun siya sa Cebu, tapos pupunta siya ng Cavite. Ano yun, sir? Paano mo Alam mo yun? Parang ano pa parang si Senator Bongo pa yung may energy pa yata sa akin yan eh. Pero mo ako, 30 plus lang ako pero pagod na ako eh. Alam mo yun? Hindi, maaga kasi ako nagtrabaho kaya eto, pagod na. Hindi. Si Senator Bongo, hindi mo alam, di ba alam mo nakakapagod yung biyahe, minsan nakakapagod pa yung biyahe kaysa yung itatrabaho mo. Mas nakakapagod yung biyahe pero magtataka ka dito kay Senator Bongo, mamaya-maya nandito sa Davao. Tapos pupunta ng Visayas. Tapos mamayang hapon nandun na sa Manila. Ano ba? Diba? Ganyan kasipag yung mama na yan. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit nag-number 1. Tapos tinatrabaho pa nila ulit yan. Kasi nga naman, alam nilang malakas si Senator Bongo. Malakas talaga yan kasi nagtatrabaho eh. Hindi yan lalakas ng ganyan o hindi yan magiging number 1 kung hindi nakikita ng mga Pilipino na nagmamalasakit yan sa tao. Kaya nga yan, Mr. Malasakit eh, di ba? Ganyan sana ang tularan nitong mga animal na to, putsang inang yan. Hindi eh. Ang ginagawa nila, sila ang gumagawa ng mga katarantaduhan nilang issue nila. Tapos isisisi nila sa mga Duterte. Hayop, di ba? Ang mga Duterte, ang pantatakip nila dun sa mga katarantaduhan nila. Ay, nako, ewan ko. Ay, hinga. Nakaka-stress. Alam mo nyo ba yun? Nakaka-stress. Kaya nagbumuka na tayong laging pagod dahil sa mga politiko na to. Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa atin. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kita-kits po ulit tayo next time. Maraming salamat sa nag-subscribe at huwag nyo rin kakalimutang i-like at i-share ang ating video. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo at click nyo yung notification bell para pag nag-upload tayo, ping! Automatic yan, di ba? At huwag nyo rin kakalimutan yung aking Facebook page na Paring RJ para pag hindi kayo busy, di ba? Makikita yung mga post natin doon at doon natin pinopost din yung ating live sa SMNI, ang Banateros sa SMNI tuwing Monday to Friday 8 PM po yan, okay? So ating charity work, balak natin this month is gawin natin yung pagbibigay ng simpleng grocery, konting grocery dun sa mga traffic enforcer. So suggest kayo kung saan tayo nakakakita o saan kayo nakakakita ng mas maraming traffic enforcer. Yung mga masisipag huwag yung mga buhaya So may naiisip na ako pero mag-suggest pa rin kayo para matulungan natin sila. Alam nyo yun, siguro mga 3 kilong bigas kada isang enforcer, tapos lagyan natin ng mga dilata, tapos noodles, basta mga ganon, simpleng tulong lang. Malay mo naman, 'di ba? Dahil sa simpleng tulong na yun, may pagkain na sila sa sa isang araw nila o sa isang araw nila.
Hindi na sila mamumroblema kasi alam nyo yung mga yan, maliliit lang din ang kita niyan. Tapos bilad sa araw. Tapos yung panahon ngayon, tag-ulan. Diba? Araw init. Araw ulan. Diba? So, may hirap yan dahil sila ang nakasakalsada tapos yung mga usok pa na sisinghot nila. And, syempre, kailangan din support nyo ko sa aking mga simpleng charity work, 'di ba? I-share niyo lang yung video. 'Yun lang naman ang ano natin. At paalala, walang manghihingi ng pera sa pangalan ko, hindi tayo ganoon Walang manghihingi. Yung perang igagastusin natin diyan is galing dito sa ating vlog at sa mga simpleng ano natin 'yun, sa mga blessings na nakukuha natin. Okay? Okay po ba 'yon? So walang manghihingi ng pera under paring RJ, okay? Ha? Kasi baka mamaya sabihin nyo, ay paring RJ, nagbigay kami ng kasi gusto namin mag-donate. Hindi. Wag. Kung gusto nyo mag-donate dito sa super chat o kaya basta manood lang kayo ng video. Kung wala kayong kakayahan mag super chat, i-share nyo na lang para mas maraming makapanood, di ba? Ay, mahalaga, mas maraming nakakaalam. Alam mo yun, hindi lang ang banateros, hindi lang yung banat ng banat. Tumutulong din yan. Banat sa gobyerno pero tutulong tayo sa mga Pilipino, sa mga tao, kahit simple lang. Wala, mahalaga makatulong ka kahit maliit, malaki. Basta makatulong ka, yun ang mahalaga, okay? Basta galing sa puso, okay na yun. Anyway, maraming salamat sa pagsama sa akin mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at